Sama-sama tayong magiging Sakaki! Kumpirmado rin apektado ng global cyber outage ang mga bangko sa Pilipinas. At kabilang dito ang Metrobank, Banco de Oro, RCBC, Union Bank, BPI at PNB. Depende sa bangko, kabilang sa serbisyong apektado ay ang online banking service, credit card services, bills payment at iba pa. Minomonitor daw nila ang sitwasyon at nakikipag-ugnay na rin sila sa kanilang mga service provider para maibalik ito sa normal. Patuloy pa rin naman daw na ma-access ang mga ATM. Isinasapinalpa ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang talumpati para sa nalalapit na State of the Nation Address. Nagsalita rin ang Pangulo tungkol sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi na siya tatanggap ng pwesto sa gabinete. Saksi, si Rafi Tima. Fine-tuning na lang daw si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang talumpati para sa Lunes. Isa sa pinala niya ito ngayong weekend. Sinabi niya yan sa Luna Apayao kung saan namigay siya ng ayuda sa mga mangingisda at magsasaka sa Cordillera Administrative Region. Ginagawa namin. Ang problema, napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humaba masyado, kaya hinahanapan namin, prioritize na lang lahat. Pero tapos na yan. Sinusubukan lang namin na tiyakin na maganda na yung lengguwahe, na maayos lahat ng nais namin pag-usapan ay nandoon. At meron tayong maipapakita sa taong bayan na may nagawa sa nakaraang isang taon. Natanong din ng Pangulo tungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi na siya tatanggap ng anumang pwesto sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Okay. Well, I don't need to be. That's your position. Ang Philippine National Police handa na rin daw sa SONA. Kabuang 23,000 na pulis ang i-deploy sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. 8,000 sa kanila ay tatalaga sa Commonwealth Avenue at paligid ng batasang pambansa. On Sunday, we will be on full alert. We are fully utilizing our resources. Ang resources natin is manpower, logistics, and even finances. Lalong-lalo na, this is a major event. Nakahanda na rin ang lugar para sa pro-administration rally na nakapwesto sa bahagi ng Commonwealth Sandigan Bayan area malapit sa batasan. Ang mga militanteng grupo naman, papayagan lang hanggang sa Tandang Sora sa Quezon City, halos 5 kilometro ang layo mula sa batasang pambansa. Pero hiling daw ng mga militante, makalapit sila sa hanggang St. Peter Parish Shrine, 2 kilometro lang mula sa Kongreso. Bit-bit ng mga militante ang kanilang mga effigy na balak nilang sunugin sa araw ng SONA ng Pangulo, kahit pa nagsabi na ang pulisya na aarestuhin ang mga magsusunog ng effigy. Dahil sa inaasahang mga rally sa Lunes, iwasan na raw ang Commonwealth Avenue ayon sa MMDA. Naglabas na ang MMDA ng traffic rerouting scheme. Bukod sa mga zipper lane o counterflow lane, naglatag din ng mga alternatibong ruta. 1,300 kawani naman daw ang kanilang itatalaga sa mismong SONA para magmando ng trapiko. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Bawas presyo sa diesel at kerosene at taas presyo naman sa gasolina. Posible yan sa susunod na linggo batay sa datos ng Department of Energy. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, batay sa 4 na araw ng trading, 60 to 70 centavos ang maaring rollback sa kada litro ng kerosene. 30 to 60 centavos naman sa diesel at posibleng walang namang umabot sa 20 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Pero posible ring walang paggalaw sa presyo. 17 bahay ang nasira dahil sa ipo-ipo sa Opol, Misamis Oriental. Hapon ng Huwebes nang tumama ang malakas na hangin na sumira ng bubong ng ilang bahay. Umabot na ilang minuto bago ito nawala. Ayon sa MDR-RMO ng Opol, nagsimula ang ipo-ipo sa damuhan bago nagtungo sa mga kabahayan hanggang sa napunta sa dagat. Wala naman nasaktan at inaasikaso na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang paunang tulong sa mga apektadong residente. Ayon sa Pag-asa Mindanao, ipo-ipo o water spout ang tawag sa malakas na hangin na nagmula sa dagat o water body, samantalang buhawi o tornado kung sa lupa ito nagmula. Pero sa nangyari sa Opol, tinawag ito ng Pag-asa na ipo-ipo dahil mas mahaba umano ang itinagal nito sa dagat kumpara sa lupa.
Inspirational at emotional. Ganyan ang naging takbo ng episode ng It's Showtime kanina dahil sa brave act na host nitong si Vice Ganda. Mahal ako ni Lord. Yan ang alay ng TV host sa isang searcher ng Especially For You segment na may alopecia o hair loss. Para kay Vice, sana'y nagsilbi siyang inspirasyon kay April at sa iba pang katulad niya. Kwento rin ni Vice, dati na niyang naranasang maging insecure sa kanyang buhok, kaya hindi naging madaling i-reveal ito sa lahat. Bukas na po ang inaabangang GMA Gala 2024 kung saan isa-isang rarampa ang mga kapuso stars at personalities. Ang pasilip sa kanilang looks at outfits sa pagsaksi ni Nelson Canlas. The brightest stars will align. Sa eve ng pinakamalaki at pinakamaningning na event of the year, kanya-kanyang paghahanda na ang Kapuso Stars. Ang theme this year ng GMA Gala, Black, White, and Sparkle. Ang ilang Sparkle Stars nagbigay na ng hint sa kanilang mga pasabog outfits tomorrow. Si Rabia Mateo paying homage to her roots sa kanyang gown. I'm gonna be wearing two-piece siyang gown. It's gonna be white. Tapos, it's me paying back to my Indian side. Kasi para siyang, may may touch siya ng pagiging Indian. Si Limitless star Julian San Jose naman, collaboration with stylists and designers para siguraduhin flex-worthy ang kanyang outfit. Yung first gala was black yung sinuot ko. Tapos last year naman is colored. Medyo lavender-ish. So this year, I decided to wear white. Ang partner naman niyang si Raver Cruz, feeling cute sa kanyang gala proposal para sa girlfriend. Every year talaga gusto namin matchy-matchy para maganda sa mga litrato. Pag naglakad kami, isa lang yung tema nung damit namin. Surprise naman daw ang magiging look ni Asia's multimedia star Alden Richards. This year, parang I wanted to go a little subtle but hindi naman subtle to the point na masasabi nila na parang hindi naman pinaghandaan. Surprise ko na lang kayo and kayo na mag-decide kung simple lang ba talaga yung napag-desisyonan kong isuot. Pa-mysterious naman si primetime queen Marian Rivera sa kanyang look para bukas. Ano ang color ng gown? Secret! Ang arte, may pa-secret. Oo, basta't Susunod kung anong sinabi ng GMA. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Pang once-in-a-whale na experience ang naranasan ng mga mangingisda sa Ilocos Norte. Malapitan silang nakakita ng butanding o whale shark. Ang kwento ng mga mangingisda, maamo ang 3 butanding na lumapit sa kanilang mga bangka. Tila nagbantay pa raw ang mga ito habang nasa laot sila. Madalas daw magpakita ang mga butanding tuwing nakakahuli sila ng maliliit na isda. Hindi naman daw abala sa pangingisda ang mga butanding. May komento si Janeline Mercado sa pagkakahack ng TikTok account ng kanya asawang si Dennis Trillo. Mismong si Janeline hindi makapaniwala sa pangyayari. Sabi ko, anong nangyari? Sabi ko, yung management ko yung nagsabi sa akin. Sabi ko, imposibleng mangyari yan. Sabi ko, hindi si Dennis yan, hindi siya ganun. Pabirong payo pa ni Janeline sa kanya asawa, hirapan naman niya ang kanyang password. Na-recover naman ang kanilang management ng account kaya balik sa mga pakwelang TikTok video si Dennis. Masaya rin si Janeline sa pagbabalik MMFF ni Dennis para yan sa GMA Pictures at GMA Public Affairs film na Green Bones. Isang pasyalan sa San Nicolas, Pangasinan ang dinarayo ng marami. Perfect ang lugar para sa mga nature lover. Swak ang berdeng tanawin sa mga mahilig sa picnic o kaya pagligo sa ilog. Healthy living naman ang ganap na isang campsite sa Naga City. Bukod kasi sa kape at tsaa, may yogurt bowls din na puno ng fruits and nuts. Kwento ng may-ari, homemade at all-natural ang mga sangkap na ginagamit nila. May activities din tulad ng frisbee at vegetable picking para sa mga bisita.
Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.